bagong taon na naman at malamang sawang-sawa na kayo sa ilang taon kong paggawa ng mga videos tungkol kung paano mag-ipon at i-improve ang inyong buhay. Well, babaguhin ko muna ng konti ang aking content at ilalayo ko kayo sa pagiging positive. Maraming financial gurus at expert ang pilit tinuturo ang mga techniques kung paano mag-handle ng pera at malamang sawang-sawa na kayo sa paulit-ulit na post nila sa social media. Tulad ng mga posts like, pay yourself first, keep 10% of your income, mag-invest ng pera at marami pang iba. Kaya iibahin ko muna ng konti ang mga tips natin at ituturo ko naman sa inyo kung paano mapanatili ang inyong paghihirap. Kaya itigil na ang lahat ng inyong ginagawa at makinig dahil ang mga tips na ito ay sigurado makakatulong sa inyo para mapanatili ang inyong paghihirap. Kaya simulan na natin. Una, live beyond your means. Tigilan nyo na ang pakikinig sa mga guru at sa mga videos na nagsasabing gumastos ka lang kung ano ang kaya mo. Gumastos ka dahil pera mo yan, diba? At pinaghirapan mo, kaya deserve mo yan. Maaari daw itong humantong sa kahirapan, well okay lang yan. At least na-enjoy mo naman ang buhay mo. Sabi nga nila, you live every day and you die once. Kaya bakit di mo enjoy ang buhay mo ngayon? Mamuhay ka ng labi sa kaya mo at kapag di mo na kaya, then umutang ka. Saka mo na problemahin yung pambayad sa utang mo. Ang importante ay masaya ka ngayon. Financial stress, parte ng buhay yan. Itanim mo sa utak mo yung reasoning mo na bakit yung mahihirap nga masaya sa buhay nila. Mag-splurge ka sa lahat ng bagay na gusto mo at nang walang humpay, kahit na alam mo sa huli, utang ang pwedeng maging middle name mo. Sobrang saya sa pakiramdam, diba? Yung maging financial daredevil. Yung kahit na alam mo na lubog ka na sa utang, ay utang ka pa rin ng utang para lang mabayaran yung mga luho mo. Astig, diba? Yung feeling na palaging swipe-swipe lang hanggang sa mawala na yung peace of mind mo. Ang saya kaya nung ganon, yung everyday na nagigising ka na parang action star pero ang kalaban mo ay mga utang mo at yung mga unpaid bills mo. Sobrang fulfilling, diba? Ang pangalawa, huwag kang mag-ipon ng pera. Kung may pera ka, huwag mong ipunin yan at sayang lang ang oras mo. Dapat gumastos ka kagad at ubusin ang pera na natatanggap mo. Ano ba naman kasi yung idea ng pag-iipon? Ang importante ay i-enjoy mo yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng temporary happiness dahil sabi nga nila, pansamantala lang din naman tayo sa mundong ito. Bilhin mo kung ano man yung trip mo, kahit wala sa plano mo, basta may mabili lang. Tandaan na ang pera ay ginawa para gastusin and besides, kapag nag-ipon ka daw ay baka may magkasakit pa sa pamilya mo. Ang pangatlo, umiwas sa pagbabago. Kung ikaw ay naghihirap na at di masaya sa kalagayan mo, ipagpatuloy mo lang yan at ang iyong ginagawa. Gawin mo lang dati kung ano ang ginagawa mo dahil bakit mo pa dapat baguhin ito? Total, komportable ka na, diba? Pagpatuloy mo lang ito para makaiwas sa unnecessary changes. Iwasan mo rin magbasa ng libro, umattend ng mga seminars, manood ng mga videos at mga courses at kahit ano pang makakapagbigay sa iyo ng mga idea kung paano i-manage ng tama ang iyong mga finances. Diba hindi mo naman dapat kailangan na matutunan yung tamang pag-handle ng pera kasi alam mo na yan, diba? Ang pang-apat, ang mentality mo tungkol sa pera. Laging tandaan na money is the root of all evil at mas maraming pera ay mas maraming problema. Tandaan na ang mga mayayaman ay dapat ituring mong kontrabida sa pelikula na laging nandyan sa tabi-tabi para pahirapan ka at kunin ang perang pinaghirapan mo. Kalimutan mo na ang hard work at smart financial decisions. Umasa ka na lang na nakatadhana ka na maging swerte sa buhay tulad ng pagkapanalo sa loto o pagkakuha ng isang bag ng pera habang naglalakad sa daan. Magtiwala ka lang sa swerte at wag na mag-effort na kumita ng pera. At kung may anak ka, ituro mo rin ang mantra na ito, na kapag lumaki ako, ayaw kong maging mayaman dahil ayaw kong maging masamang tao. Maintain mo lang ang ganitong mentalidad para sigurado manatili kayo mahirap hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ang panglima, something for nothing mentality. Dapat ay maniwala ka sa something for nothing. Kalimutan na ang idea na kailangan mo magbigay ng value para kumita. Kasi seriously, sino ba naman kasi ang nagsabi nun? Ang totoo, entitled ka sa lahat ng biyaya sa mundo. Ang mga mayayaman, dapat lang ibahagi nila ang kayamanan nila sa atin kasi deserving tayo kahit wala naman tayong naiambag sa lipunan. Kumbaga, birthright na natin yan kasi financially comfortable dapat tayo nang walang kahirap-hirap. At wag na wag mo sanang kalimutan na lagi kang entitled sa pera ng ibang tao at itapon mo na lang yan sa hangin yung concept mo ng hard work at dedication kasi ang susi sa tagumpay ay pagiging entitled. Sa halip, maghintay ka na lang. Maghintay na may perang mahuhulog galing langit kasi deserve mo yan, diba? Kaya sit back and relax at maghintay na lang sa itinadhana sa iyo.
Ang pang-anim, bilhin mo lang ang gusto mo. Bagay sa'yo, bilhin mo na. Gusto mo ba? Bilhin mo lang. Kasi deserve mo yan, di ba? Yan ang reward mo sa sarili mo para sa pagtatrabaho sa iba. Nag-aalangan ka kung afford mo, bilhin mo pa rin. Yan ang reason kung bakit nga di ba may credit card. Ang idea ay manatili sa negative side ng zero. Kaya instead na magtabi ka ng pera para makapagpatayo ng business o mag-invest sa stock market, mas okay na ang pera ay ubusin pambili ng bagong damit, bagong sapatos, relos, o mag-inom o bumili ng bagong iPhone. Panatiliin mo lang ang ganitong habit at tandaan mo ang reason na kaya ka kumikita ng pera ay para gastusin ito. Ang pangpito, sumama sa mga negative na tao. Sobrang saya talaga kapag may mga kaibigan kang laging nagrereklamo. Parang everyday ay may bagong drama series ang buhay nila. Kaya siguradong exciting palagi ang kwentuhan. Kaya go ahead, gawin mo rin yan at mag-level up sa pagiging dramatic. Kasi sa totoo lang, sino ba naman ang gustong maging friend na hindi mo maaaring i-share ang maliliit na problema mo habang nagiinom at nagpa-party? Sabi nga, that's what friends are for, diba? Kaya konting problema, i-celebrate yan. Inuman ang the best solution. Maglabas ng sama ng loob sa ilalim ng alak. Total, yan naman talaga ang the best way para solusyonan ang mga problema. At nandiyan naman ang mga kaibigan mo na handang makipag-inuman sa iyo. Well, habang may pera ka nga lang. Kaya cheers sa mga mabababaw na problema sa buhay dahil bakit kailangan maging serious, diba? Enjoy mo lang yang buhay mo. Ang pangwalo, settle for a job you hate. Lagi nating naririnig yung magpasalamat at may trabaho. Siguro nga hindi mo gusto yung ginagawa mo at di ka masaya dito. Pero who cares, diba? Basta kapag natanggap mo na ang sweldo, parang magic yan. Bigla ka na lang sumasaya uli. Ang ganda talaga ng idea na pumasok sa trabaho na ayaw mo naman talaga. Tapos kailangan mo itong gawin araw-araw para lang kumita ng pera. At wala ka naman talagang choice, diba? Walang kasing saya yung maging trap ka sa isang trabaho na parang life sentence at hope na makasurvive ka hanggang makapag-retire ka. Kung makakapag-retire ka nga. So ayan ang mga tips ko na tested ng milyon-milyong tao. Pero kung ginagawa mo na yung iba, well, continue mo lang yan. At kung di ka na masaya sa ginagawa mo, ay pwede mo namang gawin yung opposite. Ikaw ba, alin sa mga ito ang patuloy mong ginagawa? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.